Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates mula sa ating mga reliable sources. Kasi mga kabasketball, i-reveal ko dito kung magkano yung pinakamababang offer dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto ng 4 na Japan B-League team na nag-aagawan ngayon sa kanya. Kasi napanood ko itong video ni Sports Desk Media kung saan sinasabi niya na PBA na lang daw ang pag-asa ni Kai. Kawawa naman. Magugulat kayo mga kabasketball, mas malaki pa sa offer ng two-way contract ng NBA. Saka itong sinabi ng PBA team owner kasi gusto niyang magkaroon ng malaking pagbabago dito nga sa PBA para maging balanse daw yung liga. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita ni Jerry Ramos ng Spin.ph ay sinabi nga netong may-ari ng Blackwater na si Josel Dosi na gusto niyang magkaroon ng pagbabago dito nga sa PBA para maging balanse at manumbalik yung interes ng mga Pinoy basketball fans sa panonood ng PBA. Yan yung tinatawag niyang Protect 10 or dispersal draft. So ano ba yung nakikita niya mga kabasketball? Naniniwala kasi siya na kapag bumalik or naging equal na balanse etong mga kupunan dyan sa PBA, manunumbalik din daw yung interes ng mga Pinoy basketball fans sa panonood ng PBA. Meron kasi siyang tinatawag na Protect 8 to 10 players. So mamimili yung bawat kupunan ng 8 hanggang 10 players. Tapos yung matitira, yung 11 to 12 or 9 to 12 na players, mapupunta sa draft. So pagpipilian ng mga iba't ibang mga kupunan. So yan daw yung nakikita niya na solusyon. Pero ako mga kabasketball, hindi ganun yung masasabi ko dyan eh. Si Coach Sheng sinasabi niya na itong SMC daw 3 first 5. Ibig sabihin yung 15 players nila ay talagang napakalakas. Wala naman daw talagang team na kakayaning sabayan. Yung San Miguel, wala silang pantapat kay Junmar, wala silang pantapat kay CJ, wala silang pantapat kay Terence. Ganon din yung sinasabi ni Coach Chot Reyes, Sabi niya, tingnan mo yung San Miguel. Yung pang-12 player nila, si Vic Manuel. Sabihin, malakas pala. Ganon kalalim yung kanilang roster. Hindi raw nila kailangan kumuha pa ng pang-13, pang-14, pang-15. Ganon daw kalakas itong San Miguel. Pero ang masasabi ko dyan mga kabasketball, although makakatulong yan kung magiging balanse. Kunyari, ganon nga. Protect 8, kahit sabihin mong Protect 5 eh. Kaya lang kasi, dito sa kaso ng Blackwater, kahit nga tingnan mo yung mga nakaraan, ibinibigay nila yung malalakas nilang players dito, lalo na sa mga MVP group, Biro mo si Mikey Williams, galing din pala sa kanila yan. Diba gano'n katindi? Paano yun? Kahit sabihin mo maging balanse ngayon, kung pagdating ng araw, ibibigay mo rin sa SMC yan or sa malalakas na kupunan, hindi rin talaga magiging balanse. Ang pinakamagandang gawin ng PBA, magpapasok ng malalaking kumpanya. Yung mga kumpanya na kayang sabayan yung San Miguel. Diba? Strong group. Yung mga kayang magbayad, hindi talagang magkakaroon ng labanan dyan na totohanan. Diba? Walang bigaya kasi, halimbawa, SM, malaking kumpanya rin yan. Strong group. Chooks to go. Diba? Yan ang magiging talagang panonoorin ng tao kasi magiging competitive. Patungkol naman mga kabasketball kasi napanood ko ito, naiinis talaga ako eh. Etong si Sports Desk Media, Kasi sabi niya, PBA na lang daw pag-asa ni Kai, wala raw offer. Tapos ang dami niyang sinabi mga kabasketball para pagmukain na si Kai parang wala nang pupuntahan sa PBA na lang. Mas gumanda nga yung laro eh. Actually, nung lumipat nga siya galing Hiroshima papuntang Yokohama, nakipag-agawan pa yung 2 European teams eh. Diba? Tapos meron pang Japan B-League team na nakipag-agawan sa kanya kahit galing siya sa injury. So ngayon, i-reveal ko mga kabasketball kasi hindi i-consider netong yung page na yan, itong inilabas ng Pinoy Step kung saan sinabi nga ng daddy ni Kai na may offer na nga eh, galing nga sa Yokohama eh. Hindi na nga binanggit yung iba pang nag-offer eh. Tapos ngayon, PBA na lang pag-asa. Eto na. Ang pinakamababang offer mga kabasketball, 4 yung nag-aagawan kay Kai diyan sa Japan B-League. Bakit ito sinasabi ko? Hindi na po pinapansin
yung mga offers ng Europe, ng NBL, kasi dito talaga ang laki. 600,000 US dollar. Yung pinakamababa mga kabasketball. Daig pa niyan. Yung two-way contract sa NBA, 500,000 US dollar lang yun. So, ganun katindi yan. Kaya maraming mga bagay mga kabasketball. Siguro ito rin yung dahilan kung bakit hindi pa pumupunta si Kai dyan nga sa mga NBA minicamp. Diba? Kasi gantong araw din, no? May 30 last year, nasa Utah Jazz na si Kai. Diba? Nag-start na siya. Actually, May pa lang, nandun na siya sa LA, no? Sa kampo ng Wasserman para kumbaga magpakita doon sa mga scouts. Ngayon, hindi po. Talagang ang gusto, kaya nga FIBA OQT ang gusto kasi ang gusto, standard contract. Kasi posible nilang tablahin yung two-way contract. Sa Japan, bilig na lang si Kai, doon magpapalakas hanggang sa kunin siya, dukutin siya ng isang NBA team. Ganun po yung plano mga kabasketball. So hanggang dyan lang muna, baka marami akong masabi, pero legit yan, malalaman nyo yan sa mga darating na panahon. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.